Napakarami ng Christian churches ang nahati, kundi man tuluyang nawasak dahil sa kakulangan o kawalan ng pagkakaisa ng mga miyembro. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating bantayang mabuti at laging ipanalangin ang patuloy nating pagkakaroon ng pagkakaisa sa church na ito na ating kinabibilangan. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay tunay na pagkakaisa. Ang tanong, bakit kailangan ng pagkakaisa sa church? Una, para maniwala ang mga tao. Sa panalangin po ni Jesus sa aklat po ng Juan, Kabanatang 17, mga talatang 20 hanggang 22, nakasulat, ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. Ang ikalawa, dahil ito ay posible at inaasahan. Sa Efeso 4:3, nakasulat po, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa niyo mula sa banal na spirito sa pamamagitan ng mapayapa niyong pagsasamahan. Ang ikatlo, dahil nagbibigay ito ng kaligayahan. Sa awit 133 verse 1, nakasulat naman, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Ang ikaapat, para mabuo at maging matatag ang iglesia. Sa Mateo, Kabanatang 12, talatang 25, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. You see, there is a saying which goes this way, united we stand, divided we fall. Ano ang mga hadlang sa pagkakaisa? Dapat ma-identify natin to. Ang una, pagiging makasarili o self-centeredness. Nang sumampalataya tayo kay Jesus, naging bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos. Sa makatwid, kailangan alisin na natin ang mga salitang me mentality. Hindi ito tungkol sa atin dahil kung magfo-focus lang tayo sa ating sarili, hindi mabubuo ang pagkakaisa. Kapag ang focus mo ay sa me, myself, mine at I, hindi magkakaroon ng pagkakaisa sa church. Sinabi ni Pablo sa aklat ng Pilipos 2 verses 3 to 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan niyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kung iniisip ng bawat isa sa atin ang kapakanan ng ating kapwa, ang pangangailangan ng bawat isa ay matutugunan. Ngunit kung ang iniisip natin sa pagpunta sa church ay, ano kaya may tutulong sa akin ng church na ito? Ano kaya ang mapapala ko? Then, walang matutulungan at hindi madidevelop ang pagkakaisa sa church. Ang ikalawa, pamumuhay sa laman, which causes division. Sa unang Korinto chapter 3 verses 1 to 4, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi nyo kaya yon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nyo kaya. Sapagkat nananaig pa rin sa inyo ang laman, ang inyong pag-iingatan at pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Ang ikatlo, chismis o gossiping. Sa Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 11, ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila.
At sa Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Ngayon, ano ang mga susi sa pagpapanumbalik ng pagkakaisa? Ang una, patuloy na ipanalangin ang bawat isa. Sa Efeso 6:18 nakasulat po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Alam mo, mahirap magalit at magtanim ng sama ng loob sa taong ipinag-pray mo. Amen? You see, prayer changes things, but most of all, it changes us. Ikalawa, pagmamahal sa isa't isa. Sa 1:13-35, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Ang tunay na pagmamahal sa isa't isa ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa. At kailangan natin ang Holy Spirit na magbibigay sa atin ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay bunga ng Holy Spirit. Kaya dapat natural na dumadaloy ang pag-ibig sa atin bilang mga Kristiyano. At kung sakaling napapansin natin na hindi tayo that loving, siguro kailangan natin siya sa atin mabuti ang ating sarili. Kung tayo nga ba ay talagang na-born again na. Of course, hindi tayo laging nagmamahal perfectly. Ngunit kung mas lagi tayong galit kaysa loving, then may problema ang puso natin. Ikatlo, paglimot sa nakaraan at mag-move on na. Sa Pilipos chapter 3 verses 13b hanggang sa 14, isinulat ni Pablo, isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Maring ito ang isa sa pinakamahirap gawin, ngunit tiyak na malaki ang may tutulong upang maibalik ang pagkakaisa kung kakalimutan ang nakaraan at mag-move on na. Maraming tao ang hindi makamove on dahil na-stuck na sila sa nakaraan. Ang malungkot, pati church, posibleng may stuck na rin. Nakalipas na ang nakaraan, hindi na natin ito mababago. May matututunan tayo sa ating nakaraan, ngunit hindi tayo dapat magpa-hostage dito. Huwag nating hayaang ma-divide tayo ng ating nakaraan. We have to let go of the past so that we can move forward. Ika-4, pagtutulungan. Sa Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Ang church ay lugar kung saan tayo nagtutulungan sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Kailangan po nating magsuportahan. At sa Roma 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ang church ay dapat maging support system ng bawat isa. Magpalakasan po tayo ng loob. Dapat tayo maaasahan ng ating mga kapatid. Alam nyo, 100 taon na po ang nakakalipas, itinayo ang Great Wall of China upang masecure ang kanilang borders mula sa mga mananakop na kaaway, lalo na sa bandang norte. Ang haba po nito ay 21,196.18 kilometers. Ang taas naman nito ay 7.8 to 14 meters. Depende po yan sa lugar. At ang lapad nito ay 5 metro. Napakataas ng pader para akyatin. Napakakapal para gibain. At napakahaba para ikutan. May mga sundalo ring nagbabantay sa iba't ibang lugar. Sa lapad ng itaas nito, maaaring magpatrolya ang mga karwahe. Ano pa nga, masasabing protektado sila mula sa mga kaaway. Ngunit alam niyo ba, na sa unang 100 taon ng Great Wall of China, 3 beses silang napasok ng mga kaaway. Paano nangyari yon? Paano sila napasok? Sinuhulan ng kaaway ang mga nagbabantay sa gate, kaya't nakapasok sila ng hindi napansin. Ano ang point, kapatid kaibigan? Kapag minaliit natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa church, nanganganib tayong pasukin ng kaaway. Tinawag tayo ng Diyos sa divine fellowship at ang fellowship na ito ang isa sa pinaka-powerful na paraan ng pag-witness sa ating lost and dying world. Kung hindi natin ito poprotektahan at iingatan, nagbubukas tayo ng pintuan nang hindi natin namamalayan at mapapasok tayo ng kaaway, guguluhin at wawasakin. Tandaan po natin itong mabuti. Ang bawat isa sa atin ay may bahagi sa promotion at proteksyon ng unity sa ating church. Kailangan ng pagsisikap ng bawat isa sa atin. So sa araw po na ito, dalangin ko na pag-isahin tayo ng Diyos.
Dalangin ko rin na anuman ang issue o hindi pagkakaunawa na mayroon tayo sa ating mga kasama ay dapat nating ayusin, dapat nating isantabi, dapat na nating kalimutan upang tayo makamove on na to go and make disciples at gawin kung ano pa ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Amen.